Tuwing umaga, ang mga kampana ng kumbento ng San Mary ay marahang tumutunog sa tahimik na plaza, gaya ng nangyari sa nakaraang 43 taon. Binuksan ni Sister Isabela ang kanyang mga mata sa munting kwarto na tinawag niyang tahanan ng halos kalahati ng kanyang buhay. Sa edad na 78, mabagal ang galaw ng kanyang katawan, matigas ang mga kasukasuan dahil sa katandaan, habang tahimik siyang naghahanda para sa isa na namang araw ng panalangin, gawaing bahay at katahimikan. Ngunit sa likod ng kanyang payapa at mapagpakumbabang anyo, may tinatagong lihim si Sister Isabela, isang bagay na hindi niya kailanman ibinahagi sa ibang mga madre. Matagal bago niya ialay ang kanyang buhay sa Diyos, matagal bago siya nanumpa, siya ay isang ganap na ibang tao. Bilang isang bata, lumaki si Isabela sa isang maliit na bayan kung saan bahagi ng araw-araw na buhay ang musika. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa pabrika at ang kanyang ina ay kumikita ng dagdag sa pamamagitan ng pagtatahi para sa mga kapitbahay. Kahit limitado ang kanilang kita, nagawa ng kanyang mga magulang na bumili ng isang lumang piano mula sa isang kapitbahay na lilipat ng tirahan. Hindi perpekto ang piano, ang mga keys ay may chips, ang kahoy ay may gasgas, at kulay ay pumusyaw. Ngunit para kay Isabela, ito ay parang pintuan sa ibang mundo. Naalala pa niya ng unang beses niyang ipindot ang kanyang mga daliri sa mga keys. 7 taong gulang pa lamang siya noon at ang mga tunog na nagawa niya ay tila magulo at walang ayos. Ngunit may nagliyab sa loob niya, isang apoy na hindi niya maipaliwanag. Araw-araw, pag-uwi niya mula sa eskwela, agad siyang tumatakbo sa piano. Wala silang pera para sa mga leksyon, kaya tinuruan niya ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kanta sa radyo. Maingat na ginagaya ang bawat tugtugin sa pamamagitan ng pandinig. Nang siya ay 15, kaya na niyang tumugtog ng napakaganda hanggang ang mga kapitbahay ay tumitigil sa kanilang mga bintana upang makinig. Para bang ang musika ay dumadaloy diretso mula sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang pag-usapan siya ng mga tao, hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Inimbitahan siya ng lokal na simbahan upang tumugtog tuwing linggo at hindi nagtagal, dumating ang mga bisita mula sa malalayong bayan upang pakinggan siya. Isang araw, narinig siya ni Ginoong Reyes, ang may-ari ng nag-iisang paaralang pangmusika sa malayo-layo, at labis siyang naantig. Inalok niya si Isabela ng libreng mga leksyon. Sabi niya ay sayang ang ganitong pambihirang talento. Sa susunod na 3 taon, lubos na nag-aral si Isabela ng klasikal na musika. Pinag-aralan niya ang mga gawa ni Bach, Chopin at Mozart. Dumadaloy ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga daliri sa mga keys. Nagsimula siyang tumugtog sa maliliit na pagtitipon, mga event sa simbahan, kasal at mga selebrasyon sa komunidad. Hindi ito marangya, ngunit lahat ng nakarinig ay sumang-ayon. Hindi lang basta tumutugtog si Isabela ng musika, buhay na buhay ang ipinapahayag niya nito. Sinasabi ng mga tao na umaawit ang piano kapag siya ang tumutugtog, nagkukwento ng walang salita, humahaplos sa puso sa paraang hindi maipaliwanag. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay maging 20 taong gulang. Seryoso ang pagkakasakit ng kanyang nakababatang kapatid ng pulmonya. Mabilis lumaki ang mga bayarin sa ospital at nawalan ng trabaho ang kanyang ama sa pabrika. Nanganganib silang mawalan ng tahanan. Hindi nagatubili si Isabela. Kumuha siya ng trabaho sa isang lokal na kainan at nagtrabaho ng mahabang oras upang makatulong sa mga gastusin. Hindi tumugtog ang piano ng maraming buwan. Sa mga mahirap na panahong iyon, mas lalo siyang lumapit sa panalangin.
Umuupo siya sa tahimik na simbahan malapit sa kanilang bahay, humihiling ng lakas, patnubay at kapayapaan. Naging mas makahulugan ang payapang banal na lugar na iyon kaysa sa mga palakpakan at papuri na dati niyang natatanggap. May nagbago sa loob niya nang gumaling ang kanyang kapatid at naging maayos ang pananalapi ng pamilya. Gumawa si Isabela ng desisyong ikinagulat ng lahat. Ipinahayag niyang magiging madre siya. Akala ng kanyang mga kaibigan na siya ay nabaliw. Nang hingi ng panghuling konsiderasyon ang kanyang guro sa musika, nagbabala na isinusuko niya ang isang talento na maaaring magdala sa kanya ng magandang buhay. Ngunit tiyak si Isabela, naniniwala siyang ang kanyang landas ay ngayon humahantong sa ibang direksyon. Isang landas na ginagabayan ng pananampalataya. Isang malamig na umaga ng tagsibol, nag-impake siya ng maliit na bag, niyakap ang kanyang pamilya at pumasok sa mga tarangkahan ng kumbento ng San Mary sa unang pagkakataon. Ibang mundo ang kumbento kumpara sa buhay na kanyang nakilala. Namumuhay ang mga madre doon ayon sa mga prinsipyo ng kasimplihan, kababaang loob at debosyon. Gumigising sila bago sumikat ang araw, ginugugol ang mga araw sa paglilingkod at panalangin at maagang natutulog gabi-gabi. Walang puwang para sa personal na talento o pansariling atensyon. Pantay-pantay ang lahat sa paningin ng Diyos. Nang makita ni Isabela ang lumang piano sa sulok ng silid komunidad, kumabog ang kanyang puso. Mas matanda ito kaysa sa piano na kanyang kinagisnan. Namumula na ang mga keys dahil sa katandaan at kupas ang kahoy. Ngunit para sa kanya, ito ay maganda. Sa unang linggo, tinanong niya si Mother Superior kung maaari siyang maglaro marahil sa gabi ng panalangin o sa mga espesyal na okasyon. Ang sagot ay malinaw, hindi. Ipinaliwanag ni Mother Superior na nakakadistract ang mga masalimuot na musika mula sa kanilang espiritual na misyon. Nakalaan ang piano para sa mga simpleng himno lamang na tinutugtog ng mga may pahintulot. Hindi kailanman binigyan si Isabela ng ganitong pahintulot. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Tahimik siyang nanonood habang ang ibang mga madre ay nadudulas sa mga simpleng melodiya, palaging may maling nota at nawawala ang ritmo. Nangangati ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang habit, naglalaway na tumugtog ng musika na nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Sa gabi habang natutulog ang kumbento, paminsan-minsan ay palihim siyang pumupunta sa silid komunidad. Hindi siya tumutugtog ng kahit isang nota. Umuupo lamang siya sa bangko, dahan-dahang inilalagay ang mga kamay sa mga keys at nag-aalala. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang bawat kanta, malinaw na parabang muli niyang tinutugtog ito. Ang mga tahimik na pagbisita sa gabi ang naging lihim niyang pinagkukunan ng ginhawa. Habang dahan-dahang dumaraan ang mga taon, buong puso siyang nagbigay ng sarili sa buhay ng kumbento. Ginugol ni Isabela ang kanyang mga araw sa pagluluto sa kusina, pag-aalaga sa simpleng hardin ng kumbento at paglaan ng walang katapusang oras sa tahimik na panalangin. Totoong natagpuan niya ang kapayapaan sa ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang nananatiling kakulangan, parang isang ibong kumakanta na nakalimot na kung paano umawit. Sa pagdaan ng mga taon, maraming madre ang dumating at umalis. May 3 batang puno ng kuryosidad at sigla. Mayroon ding matatandang babae na naghahanap ng kapayapaan at pahinga sa kanilang mga huling taon. Tinanggap ni Isabela silang lahat ng may init ng loob. Lagi siyang matulungin, laging mabait at hindi kailanman nagsalita tungkol sa buhay na kanyang nilipasan bago pumasok sa kumbento o tungkol sa musika na patuloy na umuukit sa kanyang kaluluwa. Ang lumang piano ay kadalasang hindi natutugtog sa sulok. Natatabingan ng alikabok habang lumilipas ang mga taon. Ilang mga keys ang nasisipat
at nawalan ng kintab ang kahoy. Paminsan-minsan, may paring dumadalaw ang tumutugtog ng simpleng himno o may bagong saling madre na sumusubok pumili ng kanta, ngunit sa karamihan ng oras, nananatiling tahimik ang piano, parang isang nakalimutang alaala mula sa ibang panahon. Nang pumasok si Isabela sa kanyang mga 70 taon, wala nang sino mang nakaalala na siya ay minsang humiling na tumugtog. Nakilala na siya bilang banayad na madre na palaging bumabati ng may ngiti, hindi nagrereklamo, at mas masipag magtrabaho kaysa sa iba. Ang kanyang kasaysayan bilang musikero ay unti-unting nawala na parang panaginip mula sa malayong nakaraan, ngunit sa loob, buhay pa rin ang musika. Minsan, habang naghuhugas siya ng mga pinggan, kusa ang kanyang mga kamay na sumabay sa mga melodya na siya lang ang nakakarinig. Habang naglalakad sa hardin, nahuhuli niya ang sarili na banayad na humuhuni ng mga kantang minahal niya noong kanyang kabataan. Hindi nawala ang kanyang talento, nakatago lamang ito, nagpapahinga sa katahimikan, tulad ng buto na matiyagang naghihintay sa ilalim ng malamig na lupa para sa tagsibol. Hindi kailanman inisip ni Isabela na muling mamumulaklak ang lihim na buto na ito. At hindi lamang para sa kanya, kundi sa isang paraan na maaabot ang mga puso ng malayo lampas sa mga pader ng kumbento. Nagsimula ang lahat sa isang Martes ng umaga. Sa panahon ng panalangin sa kapilya, napansin ni Sister Imelda na tumutulo ang tubig mula sa kisame. Sa una, ilang patak lamang iyon, ngunit pagsapit ng hapon, tuloy-tuloy na ang pag-agos ng tubig. Kinailangan maglagay ng mga timba sa paligid ng kapilya upang saluhin ang tumitinding tagas. Sa gabing iyon, nag-utos si Mother Superior ng isang agarang pagpupulong. Nagtipon ang mga madre sa silid komunidad, itinaas ang mga mata sa kumakalat na mga mantsa ng tubig sa itaas. Tinawag ang isang kontratista upang suriin ang pinsala. Nang ibigay niya ang ulat, nakakalungkot ang balita. Kailangang palitan ang buong bubong at napakalaki ng gastos, 60,000 dolyar. Ipinahayag ni Mother Superior ang halaga ng may mabigat na puso. Binalaan niya na ang susunod na malakas na bagyo ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa gusali kung hindi mabilis na maayos. Naging tahimik ang silid. Nabubuhay ang kumbento sa napakaliit na badyet, halos hindi sapat para sa pagkain, kuryente at mga pangunahing pangangailangan. Sila mismo ang nagtatanim ng kanilang mga gulay, inaayos ang kanilang mga damit at namumuhay ng payak hanggat maaari. Paano nila malilikom ang ganoong kalaking halaga? Si Sister Danila na nagtatala ng pananalapi ang unang nagsalita. Iminungkahi niyang magpadala ng mga liham sa mga kalapit na simbahan at komunidad, humihingi ng donasyon. Siguro ay makakatulong din ang mga lokal na negosyo. Iminungkahi ng ibang madre ang pagsasagawa ng bake sale, craft fair o kahit pagbebenta ng ilang hindi nagagamit na lupa ng kumbento. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang kahit maganda ang mga ideyang ito, hindi ito sapat para makalikom ng pondo sa tamang oras. Pagkatapos, maingat na itinaas ni Sister Elena, isang mas batang madre, ang kanyang kamay. Paano kung mag-host tayo ng isang benefit concert? Tanong niya. Nakita ko na ginagawa ito ng iba ng matagumpay. Maaari nating gamitin ang silid komunidad at imbitahan ang mga tao mula sa buong lugar. Biglang sumiklab ang sigla sa silid. Nagsimulang magsalita ang mga madre ng sabay-sabay, naaalala ang mga konsyerto na kanilang dinaluhan noong kanilang kabataan. Kumalat ang ideya. Ngunit pagkatapos, bumalik ang katotohanan. Sino ang tutugtog? Tanong ni Sister Carmela. Kailangan natin ng totoong mga musikero, isang tao na makakahikayat ng sapat na bilang ng mga tao na bibili ng tiket. Tumango si Mother Superior nang malalim ang pag-iisip. Elena,
Baka pwede kang makipag-ugnayan sa mga lokal na guro sa musika. Siguro may kilala silang mga professional na handang magbigay ng kanilang oras para sa isang mabuting layunin. Dahil sa pag-asa na nadama sa silid, buong puso na ipinagsikapan ni Sister Elena ang proyekto. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng kanyang naisip. Mga pianista sa simbahan, mga leader ng koro, mga direktor ng musika sa mataas na paaralan. Sa kanyang gulat, positibo ang naging tugon. Nag-alok ang mga musikero ng tulong at hindi nagtagal, ang buong county ay nabalot ng balita tungkol sa benefit concert para sa kumbento ng St. Mary. Ang pangunahing tagaganap ay si Profesor Ortega, isang kilalang pianista na nagtuturo sa isang universidad 2 bayan ang layo. Pumayag siyang tumugtog ng ilang mga klasikong piyesa para sa okasyon, kaya siya ang magiging pangunahing atraksyon sa gabi. Sinakop ng mga lokal na pahayagan ng kwento at ang maagang benta ng mga tiket ay maganda ang takbo. Tahimik na pinanood ni Isabela ang mga paghahanda. Tumulong siya sa pagwawalis at pagdekorasyon ng silid komunidad. Inayos ang mga upuan ng maayos at tumulong sa paghahanda ng merienda para sa intermission. Nang makita niyang nililinis at tinutunog ang lumang piano, muling sumiklab ang mga damdaming matagal nang hindi niya naramdaman. Mas maganda ang anyo ng instrumento kaysa sa matagal ng panahon. Kumikinang ang kahoy sa ilalim ng bagong ilaw na inilagay para sa konsyerto. Sa paglapit ng araw ng pagtitipon, sumalubong ang sigla sa buong kumbento. Kahit si Mother Superior na karaniwang maingat ay nahawa sa pag-asa, bagaman pinaalalahanan niya ang lahat na hindi lamang ito tungkol sa aliw. Ito ay tungkol sa pagsagip sa kanilang tahanan. Nagpraktis ang mga madre bilang mga taga-sundo at tagapangasiwa, determinado silang maging maayos ang lahat. Ngunit 3 araw bago ang malaking araw, dumating ang isang trahedya. Tumawag si Profesor Ortega na may malungkot na balita. Bigla siyang nagkasakit ng malubhang pulmonya. Inospital siya ng mga doktor at mananatili roon ng hindi bababa sa 1 linggo, marahil higit pa. Kinansela ang kanyang pagtatanghal. Nagkagulo ang kumbento. Nakapagbenta na sila ng mahigit 200 tiket. Ang mga tao mula sa buong rehiyon ay nagplano ng dumalo at nilathala ng mga lokal na pahayagan ng kaganapan sa kanilang seksyong pangkomunidad. Ginugol ni Sister Elena ang buong araw sa pagtawag sa telepono, desperadong naghahanap ng ibang pianista. Ngunit walang sino mang available sa napakaikling abiso at ang mga interesado ay nakatira sa malalayong lugar kaya hindi makakarating sa oras. Sa isang emergency meeting na ginanap gabi bago ang konsyerto, sinabi ni Mother Superior ng may pagdadalamhati, "Kailangan nating ikansela ito," banayad niyang sabi. "Ibabalik natin ang pera ng lahat ng bumili ng tiket at ipapaabot ang aming paghingi ng paumanhin." Nakakalungkot pero wala tayong ibang pagpipilian. Napuno ng pagkadismaya ang silid. Tahimik na naupo ang mga madre, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagod ng linggo-linggong pagsusumikap at ang sakit ng pagkabigo sa pagbagsak ng kanilang mga pagsisikap. Ang ilan sa mga matandang madre ay nagsimulang mag-isip ng iba pang paraan para makalikom ng pera, ngunit sa kaibuturan, alam nilang ito ang pinakamabuting pag-asa nila para mabilis na makalikom ng malaking halaga. Nasa likod ng silid, tahimik na umupo si Isabela nakikinig. Masakit sa kanyang puso na makita ang kanyang mga kapatid na madre, ang kanyang mga kasama sa habang buhay na tila sugatan at talo. Sa paglipas ng mga taon, naging higit pa sila sa mga kaibigan, sila ang kanyang pamilya. Ang iniisip na mawalan ng kanilang minamahal na kapilya dahil sa pinsala ng bagyo, o mas masahol pa, ang lisanin ng lugar na tinawag niyang tahanan ng matagal ay nagdulot sa kanya ng lungkot. Habang papalapit na ang pagtatapos ng pagpupulong, dahan-dahan na tumayo si Isabela. Napansin ito ng lahat. Bihira siyang magsalita sa mga talakayan ng grupo.
Mother Superior, banayad niyang sabi. Halos bumulong lamang ang tinig, maaari akong tumugtog. Naging tahimik ang silid, may ilan sa mga madre ang litong-lito. Hindi sigurado kung narinig nila ng tama. May iba namang nagulat. Marami ang nakalimot na nagpakita siya ng interes sa piano noon pang mga nakaraang taon. Sister Isabella, mahinahong sabi ni Mother Superior, mapagbigay ang alok mo. Pero kailangan natin ng totoong bihasang musikero. Nagbayad ang mga tao ng malaki, inaasahan nila ang isang tunay na pagtatanghal. Maaari ko silang bigyan niyan, sagot ni Isabella. Tahimik pa rin ang boses, ngunit puno ng panatag na katiyakan. Ito ang unang pagkakataon na siya'y pumasok sa usapan. Alam kong matagal na, pero hindi ko nakalimutan, kaya ko pang tumugtog. Lumitaw si Sister Elena na interesado pero hindi sigurado. Anong klaseng musika ang naaalala mo? Marunong ka pa ba ng mga klasikong piyesa? Dahan-dahan na tumango si Isabella. Naalaala ko si Bach, Mozart, Chopin. Marami akong natutunang piyesa. Kung mabibigyan ako ng ilang oras para mag-practice, naniniwala akong kaya kong maghanda ng buong programa. Nag-atubili si Mother Superior. Naalala niya ang pagtanggi sa hiling ni Isabella na tumugtog nang siya'y bagong saling madre pa lamang. Naniniwala na ang masalimuot na musika ay hindi angkop sa kanilang tahimik na debosyon. Ang ideya ng isang madre na tumugtog para sa bayad na madla ay taliwas sa mga pinanghahawakan niya. Sister Isabella, hinahangaan ko ang iyong tapang, maingat niyang sinabi, ngunit hindi ito katulad ng pagtugtog ng simpleng himno sa panalangin. Isang buong konsyerto ito, kailangan natin ng bihasa at sanay. Naiintindihan ko, matatag na sabi ni Isabella, at ipinapangako kung kaya ko. Pakiusap, hayaan niyo akong subukan, ano ba ang mawawala? Napuno ang silid ng mahihinang bulong. May ilang madre na interesado, may ilan na nagdadalawang isip at ilan na kitang-kitang nag-aalala sa posibleng kahihiyan. Ngunit kulang na ang oras bago ang okasyon at wala ng ibang opsyon. Kaya gumawa si Mother Superior ng desisyong hindi nila malilimutan. Sige, Sister Isabella, mabagal niyang sabi. Maaari kang mag-practice, ngunit kung hindi ito maganda sa trial session, kakansilahin natin ang konsyerto. Masyado nang malaki ang nakataya para magpaka-risk. Tumango si Isabella. Kumabog ang kanyang puso na may halong kaba at saya na matagal nang hindi naramdaman. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, babalik siya sa piano, hindi lang para alalahanin, kundi para tunay na tumugtog. Eksaktong 6:30 ng gabi, nagpasok si Isabella ng silid komunidad ng mag-isa. Ang lugar ay handa na para sa konsyerto. Mga upuan nakaayos ng maayos na nakaharap sa pansamantalang entablado at ang lumang piano ay kinislap at nakatayo ng buong giting sa ilalim ng malambing gintong ilaw. Ang mga sariwang bulaklak ay nagpapatingkad sa mga sulok at ang mga nakaimprentang programa ay maayos na nakalagay sa isang mesa malapit sa pasukan. Ngunit hindi ito napansin ni Isabella. Ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon sa piano, ang matagal nang nawalang kasama. Dahan-dahan siyang lumapit dito, may pag-iingat at paghanga ng isang taong muling nakikita ang matagal na kaibigan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang hilahin niya ang bangko at maupo. Iba na ang anyo ng mga keys, kupas na dahil sa katandaan, dilaw ang garing. Ngunit hawak pa rin nito ang kanyang mahika. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga daliri sa mga keys. Nilalasap ang lamig at kinis sa ilalim ng kanyang mga dulo ng daliri. Pagkatapos, mahinahong pinindot ang gitnang C. Sumabog ang tunog, malinaw at maliwanag, umalingaw-ngaw sa buong walang lamang silid. Sa sandaling iyon, may bumitaw sa loob ni Isabella, parang isang mahigpit na buhol na unti-unting natutunaw. Nagsimulang tumugtog ng mga pangunahing eskala. Mabagal ang kanyang kilos sa umpisa, maingat, ngunit mabilis itong naging mas tiwala.
Naalala ng kanyang mga daliri, bawat hugis, bawat abot, bawat kakaibang himig. Kahit na nanlalamig, hindi siya tuluyang nawalan ng galing. Ramdam niya itong muling bumubuhay. Di nagtagal, sinimulan niya ang isang simpleng piyesa ni Bach, isa sa mga unang natutunan niya. Dumaloy ang mga nota parang tubig na sumabog mula sa matagal ng hadlang na sapa. Pumikit si Isabela at hinayaan ng musika na dalhin siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang ganap at malalim ang kanyang sarili. Mahigit 1 oras siyang tumugtog ng sunod-sunod na piyesa. Bawat melodiya ay bumabalik tulad ng isang matagal ng kaibigan. Lalong tumibay, naging mas tumpak at mas maipahayag ang kanyang mga kamay sa bawat sandali. Nang matapos ni Isabela ang kanyang pagpraktis, alam niyang handa na siya sa musika. Ngunit ang pagiging handa ay hindi katulad ng pagiging kumpiyansa. Dumating ang susunod na gabi na may mabibigat na ulap na kulay abo sa itaas, naglilihim ng pag-ulan, paalala kung gaano kahalaga ang konsyertong ito. Pagdating ng alas 7, nagsimulang dumating ang mga bisita. Nakatayo si Isabela sa likod ng kurtina, sumilip habang napupuno ang silid komunidad ng mga pamilya, matatandang mag-asawa at mga grupo ng kapitbahay. Nakikilala niya ang marami mga mukha mula sa palengke, simbahan at plaza ng bayan. Naroon si Mrs. Reyes mula sa tindahan ng grocery, nakaupo kasama ang kanyang asawa, ilang hanay sa likod. Nakita niya ang alkalde at ang kanyang asawa, pati na rin ang ilang mga guro mula sa mga kalapit na paaralan. Ngunit may mga estrangherong hindi niya kilala. Ibig sabihin kumalat na ang balita tungkol sa konsyerto lampas sa kanilang maliit na bayan. Ang pinakakulay ay kung paano nakaayos ang mga tao. Nakabestida ang mga lalaki, ang mga babae ay may mga damit, kumikislap na hikaw at inayos ang buhok. Hindi ito simpleng gabi lang sa kumbento, ito ay isang espesyal na okasyon. Nagbayad ang mga bisita ng tiket at nilinis ang kanilang schedule. Inaasahan nila ang tunay na karanasan ng konsyerto, hindi isang tahimik na pag-awit sa simbahan. Nararamdaman ni Isabela ang bigat ng presyon na parang makapal na kumot. Malapit sa pasukan, mainit na binabati ni Sister Elena ang mga bisita at nagbibigay ng mga programa. Palaging tumitingin siya sa kurtina, nagbibigay ng nakaaaliw na mga ngiti kay Isabela tuwing nagkakatitigan sila. Samantala, naglalakad si Mother Superior sa gitna ng mga tao, nagpapasalamat at nagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang gabing ito para sa kinabukasan ng kumbento. Napansin ni Isabela na kumukuha ng mga larawan ang mga tao gamit ang kanilang mga telepono, ang dekoradong silid, ang mga bulaklak, ang piano. Ang ideya na baka may magfi-film sa kanyang pagtatanghal ay nagbigay ng bagong kaba. Dekada na ang lumipas mula nang huli siyang tumugtog para sa madla at hindi pa kailanman para sa ganito karaming tao na may mataas na inaasahan. Eksaktong alas 8 ng gabi, lumabas si Mother Superior. Unti-unting nanahimik ang mga tao at lahat ng pansin ay nakatuon sa harap ng silid. Halos 200 pares ng mata ang nakafocus sa maliit na entablado. Magandang gabi, mga kaibigan at kapitbahay, panimula ni Mother Superior. Salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi sa isang napaka-espesyal na benefit concert. Tulad ng marami sa inyo ang nakakaalam, ang minamahal nating kumbento ng San John Mary ay nangangailangan ng agarang pagkukumpuni ng bubong. Ang inyong presensya at kabutihang loob ay makakatulong upang mapanatili ang lugar na ito na nagsisilbi sa komunidad ng higit 100 taon. Nag-alon ang palakpakan sa silid. Sa likod ng entablado, tumibok ng malakas ang puso ni Isabela na tila maririnig pa ng madla. Ang magtatanghal ngayong gabi ay isang taong labis naming minamahal sa aming pamilya sa kumbento, patuloy ni Mother Superior. Si Sister Isabela ay kasama namin
ng 43 taon, tapat na naglilingkod ng tahimik at may kababaang loob. Marahil ay hindi alam ng marami sa inyo na bago niya pinili ang landas ng relihiyosong buhay, siya ay isang talentadong pianista. Nakita ni Isabela ang mga taong nagpapalitan ng mga nagugulat na tingin. May ilan na yumuko sa kanilang mga kapitbahay, bumubulong ng mga tanong. Malinaw na marami ang nagtatanong kung paano isang taong may ganitong talento ay hindi napansin sa kanilang komunidad ng matagal. Si Sister Isabela ay magtatanghal ng ilang klasikong piyesa ngayong gabi, sabi ni Mother Superior nang may init ng tinig. Pakitanggap siya ng may kabaitan. Ang sumunod na palakpakan ay banayad, ngunit may pagdududa. Halos marinig ni Isabela ang mga tahimik na tanong na lumilipad sa hangin. Inaasahan ng mga bisita si Profesor Ortega, isang profesional. Sa halip matatanggap nila ang isang matandang madre na karamihan ay hindi pa nakakita sa entablado. Huminga siya ng malalim at lumabas mula sa likod ng kurtina. Mas maliwanag ang mga ilaw sa entablado kaysa sa lugar na kanyang pinaghintayan. Habang papalapit siya sa piano, naramdaman niyang lumalim ang katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakahabit na itim at puting takip sa ulo, wala siyang itsura ng mga marangyang performer na sanay tingnan ng madla. May ilang bisitang gumalaw sa kanilang mga upuan. May ilang tumingin sa kanilang mga relo o tahimik na tiningnan ang mga telepono. Nang lapitan niya ang bangko ng piano, naabutan niya ang mga piraso ng mahihinang usapan. Gaano kaya siya katanda? Narinig mo na ba siyang tumugtog? Interesante ito. Umupo siya at inayos ang bangko, isang kilos na likas sa kanya tulad noong mga nakaraang taon. Inilapit niya ang mga kamay sa mga keys, huminto sandali para huminga. Huling tumingin siya sa madla. May kuryosidad sa kanilang mga mata at pagdududa. Marami ang hindi tiyak kung ano ang aasahan. Sa likuran ng silid, nakita niya si Mother Superior na nakatawid ang mga braso. Ang mukha ay hindi mabasa. Nakatayo si Sister Elena sa pintuan, binibigyan siya ng isang nakakaingganyong pag-iling. Ang iba pang mga madre ay tahimik na nakaupo sa unang hanay, kitang-kitang kinakabahan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatiklop sa kanilang mga kandungan. Nalaman ni Isabela sa sandaling iyon na higit pa ito sa isang konsyerto. Ito ay tungkol sa pananampalataya, sa kanyang sarili, sa kanyang mga talento at sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang nasa loob ng isang tao ay hindi nawawala sa pagtanda o katahimikan. Maaaring matulog ang mga biyaya ng Diyos, ngunit hindi ito nawawala. Pumikit siya, bumulong ng tahimik na panalangin at dahan-dahang inilagay ang mga daliri sa mga keys. Naging ganap na tahimik ang silid, parang lahat ay humahawak ng hininga. At nagsimulang tumugtog si Isabela, ang unang mga nota ng Ballade number. Isang ni Chopin sa G minor ay dumaloy sa tahimik na lugar tulad ng mga patak ng gintong ilaw, kumilos ng nakakagulat na maayos at tumpak ang kanyang mga kamay. Ang malungkot na melodya ay dumaloy sa buong silid, bawat nota ay malinaw at perpektong nailagay. Sa umpisa natiling maingat na tahimik ang mga tagapakinig, hindi sigurado sa aasahan, magalang na nakikinig. Ngunit sila ay malapit ng mabighani. May ilang mahihinang bulong pa rin mula sa likurang hanay at may isang tao malapit sa pasukan na patuloy na nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ngunit habang umuusbong ang musika, may isang kamanghamanghang nangyari. Ang simpleng pambungad na melodiya ay unti-unting lumalago, patong-patong, na nagiging mas malalim, mas mayaman at mas nakakagalak. Mas tumitiyak ang galaw ng mga kamay ni Isabela. Ang kanyang kaliwang kamay ay naglalatag ng matibay na pundasyon, habang ang kanang kamay naman ay humahabi ng marikit,
dumadaloy na mga himig, marahang nililibot ang masalimuot na mga harmonyang gawa ni Chopin. Naghahatak ang komplikadong piyesa ng atensyon ng mga tao. Si Mrs. Reyes, na abala sa pagpunas ng sarili gamit ang programa, ibinaba ang kamay at yumuko ng bahagya. Ang alkalde na ilang ulit tumingin sa kanyang relo ay nanatiling tahimik at nakafocus sa entablado, kahit ang mga kabataan na naudyukan lang ng kanilang mga magulang na pumunta ay tumigil sa pag-scroll at nakatingin ng humanga. Naramdaman ni Isabela ang koneksyon, ang kanyang kaluluwa, mga daliri at ang piano ay nagkakasundo. Para itong natatagong wika na muling nabuhay nang siya'y muling nagsimulang magsalita nito. Bawat damdaming itinago niya sa loob ng higit 40 taon ay dumadaloy sa musika. Ang sigla ng kanyang kabataan, ang dalamhati ng paglisan sa musika, ang katahimikan ng buhay kumbento, at ang tahimik na kirot na palaging naroon. Habang papalapit sa matinding pagtatapos ang piyesa, ang malalakas na chords na pumupuno sa buong silid mula dingding hanggang dingding. Bumukas ang mga mata ni Isabela. Ang nakita niya ay nagpahinto ng kanyang hininga. Lahat ng tao sa silid ay nanatiling walang galaw, walang bulong, walang pagkilos. Tumigil ang mga usapan, naitabi ang mga telepono. Kahit ang mga batang paslit ay tahimik na nakaupo, naakit ng kagandahan na nagmumula sa lumang piano. Habang ang mga huling nota ay naglaho sa katahimikan, humawak ang silid ng kanilang hininga. Walang kumilos. Parang tumigil ang oras, tila walang nangahas sirain ng sandali. At bigla, sumabog ang palakpakan. Isang tao ang pumalakpak, sinundan ng iba, at sa loob ng ilang segundo, buong silid ay nakatayo na. Ang tunog ay malakas, puno ng pagkabighani at paghanga. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabela. Nakalimutan niya ang kapangyarihan ng musika, ang paggalaw ng mga tao, ang paglikha ng isang makahulugang bagay sa mismong sandali. Ngunit hindi pa siya tapos. Walang imik, nagpatuloy siya sa susunod na piyesa, ang Italian Concerto ni Bach. Tumalon ang kanyang mga daliri sa mga keys, mabilis at tumpak ang galaw. Ang musika ay nangangailangan ng liksi, lakas at kontrol. Ito ay teknikal, kahanga-hanga at nangangailangan ng malalim na konsentrasyon. Isang piyesang susubok sa galing at pinatunayan ni Isabela na kaya niya ito ng walang kapintasan. Tahimik na nanood ang madla sa kanilang mga upuan na mangha. Hindi ito basta isang taong minsang tumugtog noong kanyang kabataan. Isa itong bihasang musikero. Ang kanyang haplos ay kumpiyansa, perpekto ang ritmo at bawat parirala ay umaawit na may pagkahinog at biyaya. Sa ikalimang hanay, may isang babae na yumuko sa kanyang asawa at bumulong. Kahanga-hanga siya. Paano hindi namin siya nakilala noon? Ganito rin ang mga bulong sa gitna ng madla. Napagtanto ng mga tao na matagal na silang may nakatagong kayamanan. Isang taong may pambihirang talento, ngunit matagal na nakatago sa kanilang harapan. Nagpatuloy si Isabela sa pagtugtog. Bawat nota ay nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Nag-relax siya sa musika, ang kanyang kagalakan ay sumisilay sa kanyang mukha. Habang tumutugtog siya, isang pambihirang bagay ang nangyari, tila naglaho ang kanyang edad. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang batang babae na minsang siya puno ng apoy at layunin. Nang matapos siya, mas malakas ang palakpakan kaysa dati. Sumigaw ang mga tao ng bravo at maganda ng buong pusong paghanga. Tumango si Isabela bilang pasasalamat, puspos ang puso at naghanda para sa huling piyesa. Ang huling kantang ito, mahinahong sabi niya, una niyang pananalita sa madla, ay para sa aking mga kapatid sa kumbento. Sila ang aking pamilya sa loob ng higit 40 taon, at ito ang aking handog sa kanila.
At sinimulan niyang tugtugin ang Ave Maria, ngunit hindi ang simpleng bersyon na kilala sa mga serbisyo tuwing linggo. Ito ang malungkot at mahirap na ayos ni Schubert. Ito ay mayaman, puno ng damdamin at nangangailangan ng isang tagaganap na hindi lang basta tumutugtog, kundi nadarama ang bawat nota. At nadama ni Isabela, ang kanyang pagtatanghal ay may bigat ng kanyang buong buhay. Ang kanyang debosyon, pananampalataya, mga taong tahimik na paglilingkod at ang muling natagpo ang kagalakan. Bawat nota ay isang panalangin mismo, isang refleksyon ng lahat ng kanyang ibinigay at lahat ng kanyang muling natanggap. Sa likod ng silid, si Mother Superior na buong gabi ay nakatayo ng nanginginig sa nerbiyos ay napaiyak. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan. Ang musika ni Isabela ay hindi hadlang sa buhay spiritual. Ito ay buhay spiritual, isang debosyon na ipinahayag sa pamamagitan ng tunog, isang panalangin na naging marinig. Ang ibang mga madre ay tahimik na umiiyak na puno ng damdamin at paghanga. Ang kanilang tahimik at mapagpakumbabang kasama ay nagpakita ng lalim at ganda na hindi nila inakala. Si Sister Elena na napagod ng husto para ayusin ang konsyerto ay nanood na tila hindi makapaniwala. Ang sagot sa kanilang mga panalangin, ang himalang kanilang hinihintay ay nandyan pala sa tabi nila buong panahon. At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Habang tinutugtog ni Isabela ang huling, malumanay na mga berso ng Ave Maria, nagsimulang umawit ang madla. Mahinahon sa simula, isang tinig tapos isa pa, unti-unting sumabay sa himig. Walang sino man ang nagplano nito, walang nagsanay. Ito'y basta nangyari, tahimik at dalisay, parang ang musika mismo ang nag-anyaya sa kanila na maging bahagi ng isang banal na bagay. Nang nawala ang huling chord, ang katahimikan na sumunod ay malalim at banal. Sa loob ng ilang mahabang segundo, walang pumalakpak, walang kumilos. Ang silid ay napuno ng katahimikan na tila isang panalangin mismo. Napakaantig ng sandali, napaka-inaasahan at napakaganda na parang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Pagkatapos, nagsimula ulit ang palakpakan, ngunit ibang-iba ito ngayon. Hindi ito simpleng pag-appreciate sa isang mahusay na pagtugtog. Ito ay taos-pusong pasasalamat. Pasasalamat sa pagiging bahagi ng isang hindi malilimutang karanasan, isang bagay na tumagos sa kanilang mga puso at nagmulat ng isang makapangyarihang damdamin sa loob. Tumayo ang mga tao, pumalakpak hanggang mangasim ang kanilang mga palad. Dumaloy ang mga luha sa maraming mukha, hindi lang dahil sa damdamin, kundi dahil sa paghanga. Kahit ang batang tinedyer na naiinip at tila hindi interesado ay tumayo rin at pumalakpak, ganap na nabago. Malapit sa daanan, may matandang lalaki na pumupunas ng luha gamit ang panyo, labis na nadarama ang kanyang nakita. Tumayo si Isabela at yumuko, ang kanyang mukha ay sumisilay ng kagalakan at kapayapaan. Halos nakalimutan niya kung gaano kahanga-hanga ang magbahagi ng musika. Kung paano nito pinagsasama ang mga tao, nagbibigay inspirasyon at nag-aangat sa kanila lampas sa araw-araw. Habang nakatanaw sa dagat ng mga ngiting luhaan, napagtanto ni Isabela na may nagbago sa loob niya at sa loob ng lahat ng naroroon. Hindi lamang isang gabi ng libangan ang konsyertong ito. Ito ay naging isang sandali na dadalhin ng mga tao sa kanilang mga puso sa mga darating na taon. Ang tahimik na madre na namuhay ng mapagpakumbaba ng mahigit 40 taon ay nagpakita ng isang lihim na liwanag. At sa paggawa nito, pinaalala niya sa lahat na ang mga kamanghamanghang bagay ay maaaring mangyari lalo na kapag hindi mo inaasahan. Habang nagtatapos ang gabi, nanatili ang malakas na palakpakan na para bang ayaw pang pakawalan ng mga tao ang damdaming kanilang pinagsaluhan. Ngunit hindi alam ni Isabela na nagsisimula pa lamang ang tunay na epekto ng gabi.
Habang palabas na ang mga tao mula sa bulwagan, marami ang huminto upang kausapin siya. Nilasap nila ang kanyang kamay, nagpasalamat at ibinahagi kung gaano sila naantig ng musika. "Sister, talaga namang kamangha-mangha iyon," sabi ng isang babae. Ang mga luha ay nakakapit pa rin sa kanyang mga pilik mata. "Nakarating na ako sa mga konsyerto sa malalaking lungsod, ngunit wala akong narinig na nagpakilos sa akin tulad nito ngayong gabi." Lumapit ang isang matandang lalaki, hawak ang kamay ng kanyang apo. Tahimik na nakaupo ang batang babae sa buong pagtatanghal. "Gusto niyang matutong tumugtog ng piano ngayon," sabi ng lalaki na may ngiti. Hindi siya interesado sa musika noon, pero ngayon gusto niyang maging katulad mo. Lumuhod si Isabela, hinarap ang malalaki at maliwanag na mga mata ng bata. "Ang musika ay isang magandang regalo," banayad niyang sabi, "at bawat mahusay na pianista ay nagsisimula sa isang nota lamang. Kung magsisimula ka ng may pagmamahal sa puso, mararating mo ang malayo." Hindi alam ni Isabela na may ilang tao na nag-record ng bahagi ng konsyerto gamit ang kanilang mga telepono. Hindi ito planado o inayos. Nangyari lamang ito dahil naramdaman nilang nasaksihan nila ang isang bihira, isang bagay na kailangang maalala at maibahagi. Ang anak ni Mrs. Reyes na nakatira sa California ang isa sa mga unang nag-post ng clip online. Pinadala sa kanya ng kanyang ina ang isang maikling video na nanginginig ang kamay na may kasamang nota. "Hindi ka maniniwala sa nangyari ngayong gabi sa kumbento. Ang madre na ito ay tumugtog ng piano na hindi ko pa narinig kailanman." Hindi maganda ang kalidad ng video, umaalog ang kamera, hindi perpekto ang tunog, pero ang naitala ay totoo. Makapangyarihan, mahiwaga. In-upload niya ito na may caption, "Pinadala lang sa akin ng nanay ko ang video ng isang 78 taong gulang na madre na matagal nang nagtatago ng world-class na talento." Ngayong gabi, nagbigay siya ng kanyang unang konsyerto sa loob ng higit 40 taon para makatulong sa pagsagip ng kanilang kumbento. Ganito ang tunay na musika at tunay na kaluluwa. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang post. Mula sa 12 ng shares, naging daan-daang shares. Namangha ang mga nanood hindi lang sa edad ni Isabela o sa kanyang galing, kundi sa lalim ng emosyon sa kanyang pagtugtog at sa kakaibang kwento ng kanyang buhay. Kinabukasan, may iba pang mga dumalo ang nagpost ng sarili nilang mga video, larawan at komento. Bawat isa ay nagpakita ng panibagong aspeto ng nangyari noong gabi. Sama-sama, inilalarawan nila ang kabuuan ng isang pambihirang pangyayari. Dumagsa ang mga komento mula sa buong bansa at kalaunan mula sa buong mundo. Nakakakilabot. Ang saya sa mukha niya, lahat ng bagay iyon. Hindi ako makapaniwala na itinago niya ito ng matagal. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa mga himala. Minsan, ang mga pinakakamangha-manghang bagay ay nasa tabi lang natin, naghihintay ng tamang panahon. Hindi nagtagal, ang mga video ay umabot sa mas malalaking social media platform. Nagsimulang magsulat ang mga music blogger tungkol sa misteryosong madre na may natatagong talento. Nagalimpuyo ang mga classical music forum sa mga klip ng pagtugtog ni Isabela, pinupuri ang kanyang teknikal na galing, malalim na emosyon at kahanga-hangang presensya sa entablado. Walang alam si Isabela tungkol sa lahat ng ito. Kinabukasan ng konsyerto, nagising siya ng may malalim na kapayapaan. Ang gabi ay naging higit pa sa kanyang inaasahan. Nakalikom sila ng sapat na pera para kumpunihin ang bubong ng kapilya. Ngunit mas mahalaga, natuklasan niya muli ang isang bagay na inakala niyang inilibing na magpakailanman. Sinunod niya ang kanyang karaniwang gawain, tumulong sa kusina, mag-alaga sa hardin at makiisa sa mga kapatid sa umagang panalangin. Ilan sa kanila ang huminto upang sabihin kung gaano sila ka-proud sa kanya. Ni-approach siya ni Mother Superior nung gabi bago at tahimik na pinasalamatan ng taos puso.
Ngunit si Sister Elena, ang tagapag-ayos ng konsyerto, ang unang nakaramdam ng nangyayari online. Nag-login siya upang maghanap ng mga larawan para isama sa talaan ng kumbento. Ngunit ang nakita niya ay nagpanganga siya. Mother Superior tawag niya, nanginginig ang tinig sa saya at hindi makapaniwala. Kailangan mong makita ito. Nang yumuko si Mother Superior sa balikat ni Sister Elena upang tingnan ang nangyayari sa screen ng computer, wala siyang masabi. Sunod-sunod na lumalabas sa internet ang mga video ng pagtatanghal ni Isabela, pinapanood, nilike, at ibinabahagi ng 10,000 libo, pagkatapos daan-daang libo, at lalong dumarami. Dumagsa ang mga komento mula sa buong mundo, pumupuri sa tahimik na madre na ang talento ay nagpamangha sa lahat. Ilan kaya ang nakakita nito? Tanong ni Mother Superior, nag-i-scroll nang hindi makapaniwala sa walang katapusang bilang ng mga views at reaksyon. Hindi madaling sabihin ng eksakto, sagot ni Sister Elena na puno ng paghanga. Pero sa tingin ko, milyon-milyon. Tignan mo, ang isang clip lang na ito ay may mahigit 2 milyong views na at na-post lang ito kahapon. Tinawag nila si Isabela sa silid nang makita niya ang sarili niyang mukha sa isang nakapost na frame ng video na pinapanood at ibinabahagi sa buong mundo. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko maintindihan, bumulong siya. Ang ginawa ko lang ay tumugtog ng ilang piyesa para makatulong sa pagkumpuni ng bubong namin. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa mga sumunod na araw, mabilis na dumami ang atensyon. Pinulot ito ng mga pangunahing pahayagan na may mga headline tungkol sa matandang madre na natuklasan ang kahanga-hangang pagtatanghal sa isang maliit na pagtitipon. Tumawag ang mga TV network sa kumbento para sa mga panayam. Gustong malaman ng mga mamamahayag, blogger at kritiko sa musika kung sino siya and paano napigilan ang ganitong talento ng matagal. Ang telepono na dating tahimik lang sa kumbento ay tumunog ng tuloy-tuloy. Nagsimula ang mga reporter na humiling ng panayam. Nag-alok ng recording deals ang mga music label. Nag-anyaya ang mga orchestra para siya'y tumugtog. Kahit ang mga kilalang concert hall sa buong mundo ay nagpadala ng imbitasyon. Nagtatanong kung papayag siyang tumugtog sa kanilang mga entablado. Sister Isabela, sabi ng isang lalaki sa telepono, kinatawan ng isang pangunahing symphony. Ikinararangal naming isama ka sa aming susunod na season. Hindi pa kami nakarinig ng ganitong tindi ng emosyon at eksaktong pagtugtog sa mga klasikong piyesa. Isang tinig mula sa isang prestihiyosong konserbatoryo ang sumunod. Gusto naming turuan mo ang mga estudyante. Napakahusay ng iyong pagkaunawa sa musika. Maaari kang maging inspirasyon sa napakaraming batang musikero. Iba ang ganitong biglaang atensyon kumpara sa naranasan ng mga madre. Para sa mga babaeng matagal nang namumuhay ng tahimik at deboto, tila hindi totoo ang nasasakupan. Dumating pa nga ang mga camera crew sa mga tarangkahan ng kumbento, umaasang makita ang kilalang pianistang madre. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatiling mapagpakumbaba si Isabela. Nang tanungin siya ng mga mamamahayag kung balak ba niyang iwan ang kumbento at magpakadalubhasa sa musika, nginitian na lang niya at umiling. Ito ang aking tahanan, malumanay niyang sagot. Sila ang aking mga kapatid. Ang musika ay magandang biyaya at nagpapasalamat ako na naibahagi ko ito, ngunit ang puso ko ay narito. Gayunpaman, matapos ang maingat na pag-iisip, pumayag si Isabela at si Mother Superior na siya ay tumugtog sa ilang piling okasyon, lalo na ang mga sumusuporta sa mga kawanggawa o tumutulong sa ibang relihiyosong komunidad na nangangailangan. Ang kanyang pangalawang pampublikong pagtatanghal ay ginanap upang makalikom para sa isang ospital ng mga bata. Puno ang concert hall at sa pagkakataong ito, ni-record ng mga profesional ang bawat nota. Umabot ang pagtatanghal sa mas marami pang tao
at muli naantig ang mga puso sa buong mundo. Ang kwento ni Isabela ay naging higit pa sa isang viral video. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, muling pagtuklas, at ng ideya na ang mga natatagong talento ay maaaring lumitaw sa anumang edad. Dumagsa ang mga liham sa kumbento mula sa iba't ibang uri ng tao. Sumulat ang mga umaasang musikero na natagpuan na nila ang lakas ng loob para sundan ang kanilang hilig. Nagpasalamat ang mga matatandang lalaki at babae dahil pinatunayan niyang hindi pa huli ang lahat para magningning. Sinabi ng mga magulang na pinaalalahanan sila ng kanyang musika sa kagandahan ng mundo. Binigyang pansin ni Isabela ang bawat liham ng may malasakit at tahimik na pasasalamat na labis na naantig sa epekto ng kanyang akalay maliit na kilos. Ang pagtulong lang para makalikom ng pera para sa tumutulong na bubong. Ginugol niya ang halos buong buhay niya sa paglilingkod ng tahimik, hindi naghahanap ng atensyon o pagkilala. Ngayon sa kanyang huling bahagi ng dekada, siya ay naging inspirasyon sa buong mundo. Ngunit para kay Isabela, walang mas mahalaga sa papuri kundi ito. Muling natagpuan niya ang dalisay na ligaya ng musika. Sa bawat pag-upo niya sa piano ngayon, nararamdaman niya ang parehong malalim na koneksyon na naramdaman niya noong bata pa siya. Isang pakiramdam ng paghanga, isang pakiramdam ng layunin. Hindi nawala ang kanyang talento. Naghintay lang ito ng tahimik at matiisin sa tamang panahon upang muling lumitaw. At nang nangyari iyon, namukadkad ito sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya.